Kumuha lang po tayo ng update. Patungkol po ito, Idol, doon sa gumuhong 9-story building dyan po sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, kung saan apat nga po ang naitala na yumao. At meron pa mga sugatan. Nabigyan to ng work stoppage ng DOLE dahil may issue pagdating sa health and safety ng mga manggagawa. Pero na-lift din matapos na makapag-comply. Attorney Henaro Jacob. Tama ho ba itong kalap namin informasyon na galing mismo sa pickup na wala po palang license itong contractor na nasa likod nitong pagguho ng building dyan sa Angeles City, Pampanga? Yes po, wala po siya sa listahan namin ng mga contractors na may lisensya po. Di ho ba lahat ng mga contractor para sila ay mabigyan ng kontrata para gumawa ng building, they have to have a license coming from pickup? Tama ho ba? Tama po, sir. So in this case, itong Golden Years Construction and Steelworks Corporation, wala. Never silang pumunta dyan at nag-apply ng license. Wala po, sa sir. inyo. Hindi po. Paano ito ngayon, sir? Kung di lisensyado po, magpa-file po ang pick-up ng kaso laban po dun sa contractor na yan po. Paano kung halimbawa sasabihin nitong Golden Years Construction na kami sinab-contract lamang ng isang contractor na may lisensya po sa pickup? Ay, hindi po pwede yun, sir. Bawal po. Bawal po mag-build ng isang kahit sino po ng isang gusali na wala pong pick-up license po. So ano pong mga kaso, particular na kasong isasampa po ninyo laban dito sa Golden Years Construction? A particular po, yun po nga pag-build ng wala pong lisensya ng pick-up po. Yun po yung particular na violation based po sa Republic Act 4566 po. Maraming salamat po, Attorney Henaro Jacob, Executive Director, Philippine Contractors Accreditation Board. Mr. Pelayo, sir, di ba kapag kumukuha ng building permit ang isang construction company, kasama po doon ba sa requirements na alamin nyo kung sino ang contractor at kung itong contractor, yung papatayo na building, ay may lisensya sa pickup? Pagdating po sa technicalities po, ang City Engineer's Office po talaga. Hindi po kasi ako keen doon sa mga particular requirements in details po. Nagpasa po ako ng Senate Bill 2159. Kasama po yan sa bill na pinapasa ko na from now on, required ang lahat ng LGU, particular na yung nag-issue ng building permit, na kailangan isumite ng gustong magpatayo ng building kung sino ang contractor at checkin ng taga-building permit ng City Hall kung sino yung contractor na yun, kung yung ba ay may bad record o wala. O kung yung ba ay may lisensya in the first place. At kapag nakita na may lisensya, check. Walang bad record, check. Okay, building permit, release. Yun po yung gusto ko sana. Opo. Siguro makakapag-enlighten po sa ganitong mga technical na question is yung ano po natin, ang City Engineer's Office po natin. Right. Kasi yung pinasa kong Senate Bill, yung regulating the planning, design, construction, occupancy, maintenance, and demolition of buildings, promoting building resiliency against earthquake, fire, flood, landslide, storm, volcanic eruption, etc. Yan yun. Yes, sir. Kasama na doon na siguraduhin lahat ng mga kontraktor dapat may lisensya at siguraduhin na walang bad record. Mr. Pelayo, sir, thank you so much, sir, Sir Jay, sa time na binigyan sa amin. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Engineer, anong take away nyo dito? I-clarify ko lang, Senator, no? Ako hindi nakapunta mismo doon sa loob ng ginagawang gusali or doon sa gumuhong gusali. Ano? Opo. Nandun lang ako sa labas. Ang aking take away doon, first thing kasi na gagawin ng isang investigator ay i-check yung plan. Kung nagtutugma ba yung plans versus doon sa existing. Kasi baka mamaya, yung construction methodology or yung materials na ginawa ni contractor ay substandard pala. Doon kasi matcha-check yun, Senator. Sa palagay nyo, ano yung mga ibang factors that contributed dahilan para gumuho po yung building? Possible yan na parang tinipid yung project. Base sa picture kasi maliit. Pero wala tayong pinaka-blueprint. Kung makikita sana natin yung blueprint, malalaman natin kung talaga bang tama yung ginawa nito ni contractor. May mga nagsasabi din po, engineer, na baka hindi po nagkaroon ng proper inspection sa soil. Malaki ang chance na may ganon kung nagtitipid yung owner. Lalo na, alam naman natin, hindi sa sinisiraan ko ang Office of the Building Officials, napakaraming City Hall dito. Yung nagpapalusot ng mga ganyan. Very important po yan, sir, yung soil testing. For 3-story above, required yan na magpa-soil analysis. Doon natin makikita yung pinaka-depth ng matigas na lupa. Yung soil testing, sa pagkakaalam ko, may bayad yan at may kamahalan. Kaya yung iba, nagtitipid. Yes.
Correct. naglalagay na lamang para maaprubahan na. Correct, Agad. correct. Itong construction company o yung contractor na gumawa nitong na building, wala raw ho talagang license. Sabi po ng pickup. Yes, kung wala talagang license, possible siya na mai-award pa rin sa kanya lalo na kapag ka nagtitipid yung may-ari. Possible na alam na may-ari na walang license at kinuha pa rin kasi Exactly. may experience para makatipid na rin. Kasi walang lisensya, kaya Yes. mas mura. Correct. Okay. Malaki ang chance. Tinipid yung mga materyales. Yes, imbis na grade 60 yung bakal, gagawing grade 33. Imbis na 3,000 PSI or 5,000 PSI yung concrete, yung pinaka-strength ng concrete, gagawin 2,000. Yung mga ganong bagay. So yun po dapat ang hanapin ng mga investigador sa mag-imbestiga sa Correct. kaso ito. So base po sa inyong karanasan, ano kadalasan ang dahilan kung bakit may mga building na gumuguho, mga building na hindi tumatagal? More on contractor talaga. Yung mga engineers naman, karamihan, nagde-design yan ng safety structure. Kasi may mga factor of safety pa kami na nilalagay para masiguradong stable or may structural integrity yung tinatayong building. Ngayon, kapag ka talagang nagtipid yung contractor, mako-compensate o mako-compromise yung structural integrity nung mismong pinagagawa. Secretary Francis Tolentino, napabalita na dati pa pala ito ay nabigyan ng work stoppage dahil hindi sumunod sa safety at ng mga construction worker. Ano po yung dahilan at bakit po na-lift? Noon pong September 2025, pinatigil po itong golden years sa kadahilanan ang dami nilang violation. Okay. Nagkaroon ng labor inspection, walang mga safety belt, walang tamang barak, walang protective equipment. 11 yung violations nila, walang safety officer, etc. Tad-tad na violation. So, opo, tagtag po yun. Walang safety signage and devices, walang ilaw po dun sa workplace. So, pinatigil po yun. Pagkatapos po ng isang buwan, ang report po sa akin, nakakomply na daw. Nag-submit ng mga requirements si Mr. Lim, na-lift po yung work stoppage order Okay. noong October 2025. So, Okay. yun po yung dahilan kung bakit nag-resume yung construction. Ang sabi sa akin, nag-comply pero inamin nila na hindi nagkaroon ng follow-up monitoring. Pinakita sa akin yung litrato noong sa barak. Nakita ko may nakasampay na duster. Sabi ko, malamang-lamang may pamilya nakatira dyan. Baka Correct. yung asawa. Bawal po yun. Which is very bawal. Kaya itong Mm. yes, opo, kanina, kausap ko si Mayor, mukhang meron natabunan din ng pamilya doon sa construction site. Nagbuo po ako ng investigation team. Nasa preventive suspension si regional director natin doon at hanggang June 12 ay magkakaroon ng isang malawakang investigasyon. Sabi ko, June 12, maglabas ng resulta. Meron ho bang physical na taga-Dole pumunta doon para tingnan kung talagang nag-comply na at na-correct na doon sa mga sinasabi na violation na dapat baguhin, ayusin? Ang report po sa akin, nagpunta po sila at isang team po nagpunta ron at di umano ay nakakomply naman daw doon sa mga nire-require na yung mga signages, yung mga safety belt, yung mga ilaw, yung 11 na violation. Kabilang na po yung barak. Kumusta naman po yung search and rescue? Meron ho bang mga karagdagang workers tayo doon na na-retrieve? Alam niyo po, kaninang umaga, madaling araw, umulan na ata doon kasi basa yung paligid. Naniniwala pa rin ako na meron pang ilang buhay doon kasi may tubig na dumaloy doon sa pababa. Okay. Gumuhong gusali. Pero ang sinasabi sa akin ng mga nandun ay retrieval na lang daw sila at medyo may katagalan na. Pero naniniwala ako meron pa. Yes, sir. Ilan. Sana Tama. totoo po yun. Wala ho bang Pero kinagamit na K9 para yung K9 na Meron, pwede kompleto po mag-amoy ng mga flesh ng mga tao, yung buhay? meron po sila pero masyadong malaki po yung debris sa taas. Nakabunton doon sa ibabaw. Tumagilid po yung building eh. Okay. Patagilid yung bagsak niya eh. Hari naman, meron pa. Pero may dagdag ko, Sen Rapi, tinanong ko kanina yung mga tao natin dito sa Dole Region 3. Opo. Ang ongoing construction dito sa Region 3 ng mga gusali, i-inspect lahat ng Dole ay 7,000 buildings. Ang dami. Sila po ay 38 lang na labor inspector. Kulang. Kaya nga po na-suggest ko sa isang hearing sa Senado, sabi ko, magdagdag pa ng mga inspector at dagdagan ng budget para lahat, hindi lang construction site, kundi pati mga kumpanya, Opo. inspection ng mga Opo. dole inspector.
meron palang dapat na 500 na dating assistant labor inspectors na wala sa trabaho dahil naglabas noon ng order na kumuha ng exam Okay. para maging permanent. Eh yung exam ay mahirap pala. Iba yung exam. Ang nakapasay that 20 lang Oh. yung una. So yung mga may karanasan na assistant labor inspector ay nawala sa trabaho. Humirap yung exam daw. Iba yung exam, hindi na connected sa trabaho nila. Halimbawa po kung saan ang Singapore, kung anong capital ng ganito, wala nang connection sa trabaho as labor inspector. Kaya humirap, kukunti yung nag-qualify. Meron nga daw abogado na labor inspector Mm. na bumagsak doon sa exam. Kulang tayo sa tao ngayon. Region 3 lang po ang pinag-uusapan natin. Opo. Paano natin i-inspect itong 7,000 construction sites ng 38 na tao? Opo. Eh, hihingi na ako ng tulong sa iyo niyan. Sige po, sa mga susunod na linggo, buwan, pag nagkaroon po ng hearing sa Senado, kayo po, of course, will be invited at para kayo po ay makapagsalita doon kung ano yung mga nakita nyo, mga pagkukulang na dapat gawa ng paraan na mabigyan ng solusyon. Sige po, magkita-kita tayo sa Opo, Senado opo. muli. Salamat po. Sakit na ulo pala itong napuntahan ko. Maraming salamat po. Magandang hapon. Well, just the same. Congratulations po, Secretary Francis Tolentino. Salamat po, Sen. Rafi. Thank you po.